Tayo po'y pinalad na makakausap ang dating kalihim ng Department of Justice, si Attorney Vitaliano Aguirre. Attorney Aguirre, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Attorney. Morning po, Good morning, Attorney. John, at good morning, Drew. At magandang umaga rin sa inyong mga tagapanood. Alright. Direct to Thank the you point. for Apo, being direct here. to the point, nakatanungan na po, Attorney Aguirre. Ikinagulat niyo po ba ang pagkakasama ng inyong pangalan sa tinatawag na co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, Attorney? Well, yes, kasi hindi ko nga malaman kung bakit ako nasali dyan eh. Hindi ko alam yung mga war on drugs nilang yan. Hindi ko alam na meron sila sinasabi, may common plan daw kami. Para paniwalain na merong national policy si President Duterte na talagang papatayin ang magkakaroon ng extrajudicial killings. Pero so, niyan walang kalam-alam ako bilang head ng Department of Justice. Ang alam ko dito, kaya ako siguro yung sinasama nila, kasi ang theory ng prosecution is that there is a common plan headed by President Duterte na talagang merong plano ang administration niya mula pa nung maging mayor siya sa Davao na talagang papatayin itong mga involved sa drugs at maging ito ay gagawin kahit civilian sila. Kasi nakikita ko dito na kung hindi nila isasali sa ang Department of Justice, parang hindi maging credible na mayroong common plan. Kasi paano magkakaroon ng common plan si President Duterte kung ang kanyang Department of Justice ay hindi kasama. Kaya ako ay nagtataka kung bakit nagkaroon ng ganyan. Sapagkat binabasa ko sa news report na yun daw kaya ako nasali dito ay dalawang pagkakataon. Noong ako'y abogado ni President Duterte noong 2010 nang ako'y pumunta raw sa Davao, talagang pumunta ako, inaamin ko na ako ay abogado ni President Duterte at yung isang pulis niya na Binaventura ang pangalan, nalimutan ko na ang first name, sa Barangay Maa, yung mga shooting range doon. Noong panahon yun, dinidemanda si President Duterte ng Human Rights Commission headed by De Lima. Gawa daw ng mga pagpatay ngayon. So, nagpunta ako doon, nakita ko yung mga hukay-hukay nila. Hindi naman nila napatunayan na yung mga buto na nakuha nila ay buto ng tao. So, na-dismiss yung kasong yun. That was 2010. Pero ang sinasali nila ako, gawa daw ako'y naging abogado ni Duterte. Kailan pa naging kriminal ang maging isang abogado? After that one time na pumunta ako sa Davao noong 29 or 2010, hindi na ako bumalik doon. Yan ang, tapos ang pangalawa daw, yung pagiging Justice Secretary. Na wala naman ako kinalaman dyan. Kami, as a matter of fact, ako pa nga nagdala doon sa mga relatives, sa mga magulang ni Kian de los Santos, ni Carlos Arnaiz, ni Kulot de Guzman. Dinala kong lahat yan sa bahay pangarap sa Malacanang para makakatila at makapag-complain sila directly kay President Duterte. Ano ang nangyari doon? Nandun pa maraming mga matataas na opisyal doon. Natatandaan ko, nandun si Pau Percy Acosta. So, nilahad nila kay President Duterte yung kanilang complaint doon. At pagkatapos doon, nagkaroon ng kaso itong mga pulis na ito, nagkaroon ng trial, at alam naman natin na nakumbik lahat sila. And I think I heard or read recently na yung apila sa Supreme Court nung isa sa mga kaso ay na-affirm. In other words, na-affirm ng Supreme Court yung kanilang pagkakakulong, yung sentensya sa laban sa kanila. So, could I be included in this? Okay. Attorney Aguirre, what's your next move after this? Ito na andyan na What's your next move? Well, of course, we are going to resist it. Pero, hindi ako katulad nung ako'y nandito lang. Kasi alam mo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko, ang nagpa-practice ako pa rin ang uma-attend sa mga cases ko. Kaya kailangan maghanap buhay. So I have to go on and
But I'm going to titingnan ko kung makapag-file kami sa Supreme Court, pero ang inaasahan ko sana ay ang Supreme Court to come out with a new clear rules katulad ng ginawa nila sa extradition, 'di ba? Nagpasa lang sila a few months ago ng a new rules of court na sa extradition na bago ka ma-extradite papunta o sa trial sa ibang bansa, dapat dumaan ka muna sa judiciary proseso ng judiciary ng Pilipinas. Yun ang dapat may klaro sana na maging nailabas ang rules ng Supreme Court tungkol dito. Attorney Aguirre, binabanggit ninyo na hindi po kayo magtatago or aalis ng bansa. Paano po kung may arrest warrant na, same stand pa rin ba ang gagawin ninyo? Same move? Supreme Court pa rin po ba ang tatakbuhan nyo, attorney? Ganun pa rin. Saan naman ako pupunta? Unang-una, hindi ko naman kaya magtago ng forever. Hindi ko susuportahan yung sarili ko at yung pamilya ko. Marami tao, mayroon pa nga akong sumusuporta pa rin ako sa pagpapaaral sa mga apo ko. So, I will not leave. I have faith in the judicial system, in the Supreme Court sa ngayon. Kaya hindi ko lang malaman kung ba't itong mga ito na dinidemanda ko, kung nagkasala ko, ba't din nyo ako dadalhin sa Hague? Ba't din nyo ako demanda dito sa Pilipinas? Nandito na ako eh. Hindi wala ba kayong tiwala sa justice system ng Pilipinas? Bakit doon sa Hague? Sa Makatwid, talagang tiwala pa rin kayo sa justice system ng ating pong bansa, lalo na po sa, of course, Supreme Court, Attorney Aguirre. Actually, sa Supreme Court and of course some lower courts, but there are some na involved sa justice system katulad ng nasa executive department na talagang hindi katiwala, nagkakaroon ng talagang sobrang bending of the law. Kaya talagang masisiraan ka rin ng kwan eh. Pero yung katulad ko na kulang sa sa resources, hindi pwedeng magtago, hindi pwedeng kumuha ng mga mahal na abogado sa abroad, I have to face whatever charges will be filed against me. Attorney Aguirre, yung ibang mga binabanggit, hindi pa rin nawawala yung anggulong politika. Yung pa rin ba nakikita mong anggulo rito? Walang iba. Walang iba. Yung, kita mo yan, noong 2010, si De Lima ang head ng Human Rights Commission. Nag-file sila, dismiss. Tapos, sino ang presidente nun? Si Pinoy. Actually, kasama ako dyan sa Liberal Party nun eh. Pero anong ginawa niya? Ba't noong panahon ni Pinoy hindi pinailan si Duterte? Di po ba nangyari nung panahon pa ng tagapangulo ni pag-administrasyong Duterte na pinalitan ni dating Pangulong si Pangulong Noynoy? So paano mangyayaring magfa-file? Nung mayor pa siya ng Davao? Yung po ba binabanggit Mayor pa siya ng Davao 2010 eh. Okay. Pero ang go ahead, sir. Yan ang unang charge na kinakuan daw na pinafile sa akin eh. Naging abogado raw ako ni Duterte noong 2010. O panahon niya ni De Lima, panahon niya ni Pinoy. O ba't di nila pinailan noon? Bakit mas naging kriminal ang pagiging abogado ng isang akusado? Attorney Vit, meron lang po dito mga comment dito na hindi pa kayo maituturing po na akusado dito sa case ni dating Pangulong Duterte. Pero of course, kumbaga, co-perpetrator pa lamang po kayo. May naka-ready na ho ba kayo? Sino bang mga... Pagtatanggol niyo po ba ang inyong sarili? Opo, sino po bang kukunin po ninyo? Just in case po, Attorney Aguirre, na magtatanggol sa inyo. Of course, pagtatanggol ko yung sarili ko, actually, hindi ko nga siniseryoso ito eh. Actually, noong I was interviewed about this, sabi ko, paano mangyayari yan? Nung daw, tungkol nga daw sa nung last year, September, na naging abogado daw nga. Punta ako doon sa Davao. Attorney, is it okay? Mag-headline lang po kami, hold namin kayo ng ilang minuto, tapos balikan namin kayo para mas malinaw yung usapan. Lang po ba? Sige,
lang. Sige po. Thank Sige po, sige po. Hindi natin balikan si Attorney Vitaliano Aguirre, ang dating kalihim po ng Department of Justice. Attorney Aguirre, welcome back po ulit sa DWIZ. Sir? Attorney. Thank you, John. Thank you, Drew. Opo. Right, meron ditong binasa kaming istorya na welcome po sa tinatawag na International Coalition for Human Rights in the Philippines. Ang pagkakasama po ng inyong pangalan at binabanggit na kung sila po ang tatanungin, mas nais po nilang maglabas na po agad ng arrest warrant laban sa tinaguriang mga co-perpetrators. Attorney Aguirre. Yes, alam mo yung mga ganyang organisasyon, nagmo-move sila na ganyan, welcome, na-arrestuhin yan. Pero they did not even make any research or any investigation about this. Kaya napakadali magsabi ng welcome eh. Pero kung ikaw nasa katayuan ko, wala kang kasalanan, tapos welcome sa kanila na ako'y arrestuhin. Tama ba yun? Sino ba yung mga yan? Kilala ba nila ako? Kilala ba nila yung kaso ko? Meron nga nagsasabi doon, oo nga pala, at second, sa lahat pala ng mga pangalan nandyan, ikaw lang ang hindi taga Davao at hindi connected sa police. So, wala talaga akong alam dyan eh. Nandyan lang kami sa Department of Justice. Kung meron kayong ipafile na kaso, tatanggapin namin yan nung panahon yon at ipafile namin. As a matter of fact, patunayan ko yan dyan sa tatlong very high profile na mga personalities. Kian Dulo Santos, Carlos Arnaiz, Lutfi Guzman. Ako ang nagdala sa mga magulang niyan kay President Duterte upang direktang ihihain nila yung kanilang complaint against the policemen na sinasabi nila nagkasala. Opo, Sec. So, Opo. yung mga taong yan, wala naman nalalaman yan eh. Mhm. Pero kung mag-asta, akala mo may nalalaman. Po, Sec, kailan ho kayo nagkaroon ng hint o kailan po nakarating sa inyong kabatiran na maaring lumabas yung inyo pong pangalan diyan po sa isinasagawa nga pong investigasyon o sa kaso nga po ni dating Pangulong Duterte? Kailan ho kayo nagkaroon po ng, let's say, kumbaga, idea, Secretary? Noong pong September last year, na naglabas ang, I think ICC rin, ng heavily redacted na nandun yung nasama yung pangalan ko. Yung Aguirre po. Aguirre lang lumabas. Po. Walang first name. Po. So sabi ko, wala namang ibang Aguirre dito. Palagay ko ako yan. So, meron na ring, I was interviewed by some channel then. Pero hindi ko na binigyan ng serious na pagtingin yan sapagkat alam ko namang walang mangyayari dyan sapagkat ako'y walang kinalaman dyan. So ngayon, lesser redacted na raw ito, pero ganun pa rin eh, ang labo pa rin. Biro ka, ikaw isang abogado, pumunta ka lang, kaklase ko si President Duterte nung kami nasa law. Nagkaroon siya ng kaso sa Human Rights Commission noong 2010. Kung pwede raw kung pumunta ron sa Davao at merong i-refer sa aking abogado na kaso. So, pumunta ako doon. Once, minsan lang. Right. So, siyempre, natural lang, magpayo ka bilang abogado, anong kailangan. And then, pinailan nila yung isang pulis dito sa Manila. Right. Attorney. Ako rin ang naging abogado nun. Basta ba yun, kailan naging crime ang isang pagiging mag-practice ng profession mo. Attorney, meron po ba kayong pakikipag-ugnayan o nagkaroon na kayo ng kaugnayan doon sa mga sinasabing co-perpetrator ninyo? Magiging open po ba ang linya sa kanila? Nakilala ko lang yung mga yan when I was already appointed as DOJ Secretary. So anong kaugnayan ko? Yung kaugnayan ko is that some of them were in the cabinet, some of them nung ako'y nasa DOJ Secretary. Right. Pero kailanman, hindi ako naging involved, hindi ako nag-participate, hindi ako nag-direct dyan sa mga sinasabi lang war on drugs na yan. Yung term, ano yung tineterm na ginagamit? Yung parang may isang whole approach po na... Plan daw. Opo, yun po.
invento lang nila yan, no? Common plan. Para maging credible. Alam mo, tinitira nila yung mga politika eh. Kasi first, tinitira nila dito si President Duterte kasi siya raw ang head ng common plan. Ito, Then, of course, kasama rin yung dalawang senador. Opo. Lahat yan, politika ito eh. Bali walo. Ang sabi rito, to quote with your indulgence sa Attorney Aguirre, Aguirre and 7 others of sharing a common plan of or agreement to neutralize alleged criminals in Philippines through violent Yeah. crimes including murder. Common plan. Common plan tinatawag nila. I could never be part of that. If ever there is any or there was, hindi ako magiging one. Na niraise tayo dyan sa public school ako ng elementary, but the whole from high school up to when I graduated as college law, nasa Mbeda tayo sa Catholic schools tayo. Hindi tayo maaaring sumama sa mga ganyan. Right. Sa inyo pong pagkakataon, Attorney Aguirre, ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan? At kung nakikinig man yung mga taga-ICC, go ahead, Baka sir. meron kayong panawagan, Apo. Attorney Aguirre. Ang panawagan ko is, well, it's a prayer na sana the Supreme Court will come out with another rule katulad nung ginawa lang sa extradition treaty na bago ma-extradite ang isang Pilipino at matry sa ibang bansa, dapat dumaan sila sa judicial process ng Pilipinas. Yun lang. Actually, magagamit namin yon. Kaming walo, magagamit namin yung rules of court na yon on extradition para i-apply dito sa ganitong sitwasyon sa amin sa ICC. Pero, siyempre, dito sasabihin lang, tungkol lang yung sa extradition na hindi naman tungkol yan sa ICC. So, ang ibig sabihin dito, napakaraming palusutan eh. Pero magagamit namin yon. Apa. Ngayon, ang dapat sana, ang ginawa ng Supreme Court, well, it's sa akin lang to personally, rules on extradition and other trials involving foreign tribunals. O, dapat nilagay man lang sa title yun eh. So magagamit na namin yun. Ngayon, porque parang exclusively for extradition lamang yun, parang sasabihin ng kalaban, sasabihin ng gobyerno, hindi yan applicable kasi sa extradition lang yan. So yun Right. lang, kaunting clarification lang. Dapat ba urgent ang Supreme Court dito, Attorney Vitt? With urgency? Well, sa mga apektado, urgent yan. Kita mo, that would mean our liberty and our life. Imagine kung halimbawang maaresto ka without any clear ruling on the matter, tapos bigla kang dadalhin doon. Ako, I'm already going 80. Tatagal ka pa ba doon? Lalong-lalo na. Malamig dun. Napakahina ko sa lamig kaya hindi ako pupunta sa Amerika pa. Alright. Attorney, Ayan, madaling sabihin niya ng mga hindi involved eh. Pa. Pero kung ikaw involved dyan, well, kung ikaw natutuwa, sadistic ka. Pa. Wala kang experience. Lalong-lalo na kung ikaw ay katulad ko na walang kinalaman, inosenteng tao. Alright. Pero hindi ako nagtakot dyan. I've lived my life and I feel that my life is so colorful. Tandaan nangyari sa buhay ko hanggang maging 80 ako. Pero ang panalangin ko sa may kapal, Lord, hanggang lampas pa man ng 80, gagawin mo more colorful po yung life ko. Kaya sana, I want to enjoy my life with my apos, with my tito, tahimik. Kita mo, ayaw ko nang makisali kasi I believe that this is the time ng mga kabataan. Kami, tapos na kami riyan eh. Kaya sabi mo kay Secretary de Lima, let's move on. Let's move on. Move forward, gano'n. Sabi ko nga, natutuwa ako nang ikaw ay mapalaya sapagkat you have suffered enough. But it doesn't mean that you're innocent. Kaya, ako. Attorney, opo, maraming salamat sa pagkakataon and from time to time, maabalahin ka namin for update ha. Total, di ka naman naalis. Opo. True. Di ka naman naalis eh, di ba? Hindi Diyan ka naman lang. siguro mahihirapan hanapin ka, Secretary. Nandito lang ako. Alright. Sinabi ko, hindi ako alis. Salamat. Thank you, sir. Good morning. Salamat Good po, luck. Attorney. Ingat po, ingat. Good Alright. luck po. Yan po mga kabalitaktakan. Ang nangako na hindi magtatagot, hindi aalis ng bansa, dating kalihim ng DOJ,
Attorney Vitaliano Aguirre II.